si Ening ng Zamboanga del Norte. Bulag pero walang takot na umaakyat ng matatayog na mga kawayan para gawing alkansya na kanya ring ibebenta. Meron daw kasi siyang paglalaanan o pag-iipunan. Linggo-linggo, ganito ang kalbaryo ng 46 anyos na si Ening. Kapaan sa pag-akyat sa matarik na bundok. Sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Oo, gamay. Ay, ana dito. Halagulog. Basta okay lang. Halagkapiang-piang. Anahilot naman po, wala na. Kapaan din sa paggamit ng matalas na itak sa pagputol ng nagtataasang kawayan na ginagawa niyang alkansya na kanya ring ibinibenta. Sakay, maditsok lang sa itong tuhod. May kada kong di mo lang. Kumahulog, bitay bitaw ta aning kagingking, di bitaw ta malahos. Kailog, lubot, sundang nako. Ang lahat ng panganib hindi alintana ni Ening kahit pa siya'y bulag. At tilaw jug bukol, mabangga man jud. Nung araw ngang yon, habang nagpuputol ng kawayan si Ening, bigla namang Ayaw adlok-adlok ni. Ayaw adlok-adlok ni. Ha? May kap dili. bakit sa kabila ng peligro, pikit mata niya itong ginagawa. 2 taong gulang pa lang daw si Ening nung nawalan siya ng paningin. Kaya nakasakit man kog tipdas. Yung duman, nakatorang akong na makakita pa ko. Ang 60 anyos niyang ate Arcelita na lang ang katuwang niya sa buhay. Tugon man ko sa kung papabitaw gamay para imong mangod ayaw pasagdahi. Paggawa ng kawayang alkansya ang naisipan niyang ibenta para meron siyang kita. Nung araw na yon, nagsama ang aming team ng medics kasama ni Ening sa pangunguhan ng kawayan ng kanyang ate Arcelita at ang kanyang pamangkin na si Lord Prince. Ako sa hinahinay, nailangod, baraba alamigas. Adi naman tumadlok, ako kadlokan ka na lang, iro, halas. Si Nanay Arcelita ang nagsisilbi niyang gabay sa pag-akyat. Lusad. Yung lusad na ugma ka. Makalipas ang 2 oras, narating na rin nila ang kawayanan. Ako na pagkumbada daw dito. Sumisigaw muna siya kung pwede nang putulin ang kawayan. O, da. Sige, diretso. Pero habang nagpuputol ng kawayan si Ening, ang kawayan aksidenteng tumama sa kanyang dibdib. Hindi raw ito ang unang beses na nangyari ito sa kanya. Swerte lang daw siya nung araw na yon dahil merong isinamang medics ang aming team. May tubig man tayo, tay. Inom tayo tubig. Pangay kini nito, Victorong. Ay, nini tubig. Yan, nasa bunog dong. Naman, nabad ako sa ito. Kaya si Ening dali-daling itinakbo sa ospital. Hindi naman siya nahihirapan huminga. Pero upon palpation, medyo tender, so masakit daw. No need x-ray. Magbigay lang tayo ng pain reliever. Nung masigurong ligtas na siya, umuwi na ng bahay para naman butasan ang nakuhang kawayan. Pinakinis. 5 kawayang alkansya ang kanilang nagawa.
na maibibenta nila ng 50 to 200 pesos. Depende sa laki. Meron daw kasing malaking pinag-iipunan si Ening, ang buwan ng hulog para sa motor ng kanyang ate Arcelita. 3 years man ang amo ang motor. Duha na katuig nila bay o sana na katuig ang motor na mo bayaran. Maulaw bitaw ko nga ang buta mo usay mo suportar na mo. Ang hiling ni Ening, mabenta lahat ng kawayang alkansya para may pambayad sila ng motor at meron ding panghanda sa paparating niyang 47th birthday. Huwag ambisyon, makakaon lang, baka puway balay sakkan, katulugan rapod, nga di maulanan. Kinabukasan, mag-isa nang bumiyahe si Ening para maglako ng kanyang mga kawayang alkansya. Pero bigla naman lumakas ang ulan. Sinamahan naman ng aming team si Ening sa isang espesyalista. They think noon pa na it's because of the measles, pero hindi. Yung pasyente has glaucoma. So yung glaucoma is mataas yung pressure ng mata, tapos may katarata rin siya. Unfortunately, matagal na yung glaucoma, wala na talagang vision makikita. Need to put him on anti-glaucoma medicine para hindi sumasakit yung ulo niya at saka mata. Nitong Huwebes, sinagot na rin po ng aming programa ang handa para sa kanyang kaarawan. Unang pagamay. Oh, unsa na ni? Kada ko ano nito sa? Pati na ang kanilang pang Noche Buena. May mayaman. Tulo ka sa ako. Nagpaabot din ang aming programa at ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Bayan ng Sindangan ng financial assistance, pati ang Governor's Office. Itong livelihood grant ay bigay namin kay Junilo together sa pamilya niya. Makatulong ito sa kanilang economic stand. Kahit ang isa pang agaw niya ko, nakoy kahimuhan, may umingabot sa inyo. Pero ganang na, ganun kayo salamat. Tinatawag nating DOLE Integrated Livelihood Program. Iyan yung ating honor program para sa ating mga marginalized and vulnerable workers at kasama na doon yung ating mga persons with disabilities. So binibigyan natin sila ng opportunity na makapagsimula ng isang maliit na negosyo. Mayo daw ni ako ang buhat kay na maligya. Mayo daw ni ko nga kay maligya, wala pagsamok-samok sa katawhan nga mga iyo. Hindi man nakakakita, mulat si Ening na mag-iipon pa rin siya ng tibay ng loob at lakas para magkaroon pa rin ng halaga sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.